Big. Sir, kanina po sinabi po mataas naman na yung percentage ng acceptance. Gusto ko lang itanong siya kung parang hindi nabanggit po kasi kanina. May identified na po bang barangay specific? Walang exactly pa. So, but more on dito sa tabing highway, on the foothills. So, kasi yung fault is nasa ilog. So, lihis siya sa fault. So, pag-aaralan ano ang possible maximum intensity ng earthquake para yung design criteria maipirmis. Kung 0.7G ba, 0.8G, kung ilan ang kailangan. And initially, gaano kaluwang yung land area na kakailangan? Hindi pa alam depende sa total capacity na itatayo. As if I remember correctly, the first 1,000 is 200 hectares. And then 40 hectares for every 1,000 thereafter. So, ganun. Kung yung gagawin ng public hearing, isa po yun sa mga steps para... No, it's not a public hearing. This is a stand-up for nuclear event, which is a worldwide event like Earth Day, but for pro-nuclear people. Right? So, buong mundo, sa malalaking syudad, let's say Frankfurt, let's say Stuttgart, London, diba? All over the world, yung mga grupong pro-nuclear nagtitipon-tipon. They hold a stand-up for nuclear event in their city. So we are just part of that international aggregation. For the last pang-5 taon na to, ang nag-handle dito sa Pilipinas is Alpas Pinas. Dati, laging Manila. Sabi ko, nag-suggest ako, ba't di naman sa Labrador para maramdaman din nila na may kasama sila sa buong mundo. Maraming may gusto nito at hindi sila nag-iisa. Yun. Kung yung ating po pagnanais magkaroon ng nuclear power plant, paano makakatulong yung PhilAttom na naging batas? Well, the PhilAttom creates the independent regulator. So, dati, may problema yung tagapangasiwa ng safety dahil conflicted. They are both the promoter and the regulator. Bawal yun. Dapat kung promoting nuclear power ka, ibang organisasyon ka. Wala kang kinalaman doon sa nagre-regulate. And that's a private? No, it's also government. It's under the DOST, PNRI, Philippine Nuclear Research Institute. Kasi dati it was the PAE. Inabolish ni Cory yung PAE. Philippine Atomic Energy Commission. Inabolish yung in-create nila yung PNRI. To take its place. Kasi mali ang pagka-structure. Hindi tanggap sa international atomic energy agency. Hindi nila tanggap yung ganon conflicted. Yeah, doon sa batas. Yung mga nakakaalam ko ng mga sa meron na po bang nagsignify mga investors na interesado? Dami. Definitely interesado ang KHMP ng Korea, which is owned by the Korean government. Interesado ang Westinghouse. Interesado ang Candu, which is Canadian, owned now by Atkins Reales. In fact, kadadating lang ng chairman ng Atkins Reales, supposed to be mag-meet sila ni Presidente. Kaya lang, natamaan tayo ng lindol sa Cebu, si Presidente had to leave for Cebu. Hindi sila nakausap, pero dumating sila just for that. And then of course, nandyan yung iba pang Russia and Korea and China who are very, very good
nuclear manufacturers. But because of the geopolitical situation ngayon, medyo bawal tayong makipag-usap dyan. For also because of our politics, right? Unang-una, hindi tayo papayag na kunin ang mga teritoryo natin. Siyempre, so we cannot deal with them, even if they're good. So paano po yung selection considering mananalo eventually? Will you be waiting? Well, it depends on the, if it's gonna be private, it's up to the private entity to choose, right? If it's gonna be the government, it's also up to the government entity to choose, right? Yung mga sinasabing small modular reactor, wala kang mabili today. Ang pinakamalapit na time na makakabili ka siguro by 2030. The two that are going to be available, the three that are going to be available are all water reactors. BWR, yung BWR X300 by General Electric, AP300 by Westinghouse, Holtec 300 by Holtec. Those are the three that will be available. Halos pare-pareho naman yan. Right? Yung mga advanced reactors not using water as the coolant, wala pa yan mabili. So again, around 2030 pa yan magiging available. So ang pagpipilian lang na klaro para sa akin na mura, na mabilis, na magandang track record is tatlo lang po ang pagpipilian. We're talking of Westinghouse, KHMP, and Candu. Those are the only three for the main grid, the Luzon grid, which is between Pangasinan and Batangas. Siguro stretch pa natin hanggang Sorsogon. Pero yun ang area na magsaserve ng main grid natin. Where 70% of our GDP happens and the biggest demand for electricity is within that grid. Yes. And kung binanggit nyo kanina sa survey po na ng SWS na 70% na po ang nag-accept po with these nuclear. Well, higher than 70. 76. I don't know the exact number. It's high. You have a copy of the... Yes. Okay. Anyway, I knew about this study more than a year ago. Pinaglalaban ko na dapat na-release na ng DOE sa inyo, ang media, di ba? At least man lang sa presidente, sa committee chairman, bakit nila linilihim? So, in-invoke ko yung FOI na executive order. Didimanda ko kayo kasi may freedom of information ngayon. Yes. So, rinili sa akin conditionally na wag ko daw ipakita kung kanino. So, naglakas loob ako sa birthday ni Apo Ferdinand doon sa Batak. Dinala ko yung kopya, binigay ko kay Presidente. Alam mo, hindi ko sinasabi na inutos niya, but the very next day, naging available on the website of DOE. Hindi ko alam kung chamba yun sa timing or inutos niya. So talagang yung acceptance po ng mga tao. So why did they hide it even from the president? Right? Yes. What are they trying to do? Cover up? No. The other thing is, Bataan leadership keeps saying ayaw ng tao sa Bataan. Eh, ayon sa resultang yon, gusto ng tao sa Bataan. Ano yung sinasabi nila? Ngayon, binrot up ko yan sa committee. Ang sabi ni Angela Garcia, survey lang yan. So, you can see already yung direction ng argumento nila. Did someone commission the survey? Yeah, the government. DOE. But why did they hide it? Because ayaw nila yung resulta. Kung negatibo, release nila.
So aware na po yung public po with this nuclear energy po ngayon po? Ah? Aware na po? Na Itong ang public with this nuclear energy na yung pong sinusulong matagal na. Magiging aware well, na po? hindi pa sila aware kasi hindi pa yan talaga na anunsyo. Sana inaasahan ko kayong media. Ipalabas na talagang ayon sa SWS survey, talagang ang nakararami ng Pilipinas, ng Pilipino, may gusto niyan. Dahil di na nila matiis ang mataas na presyo ng kuryente at ang unreliable supply. Sir, yung pala, sabi niyo po kasi kanina yung sa kuryente po, di ba? Linawin ko lang po, talagang pag napatayo yung plant, wala talagang kuryente na babayaran. Dito, okay, dito ganito. Kung titignan mo ang konsumo ng kuryente ng Labrador kumpara sa mailalabas ng isang 1,000 megawatts na planta, kahit i-times 2 mo, hindi aabot ng 0.3%. Ang liit talaga. So, kayang-kayang ibigay. Kaya sinasabi ko, yun ang hiningi nila yung times 2. Ngayon, how long? For the life of the plant. How long is the life of the plant? 80 years. Right? At least 80 years. Baka 100 years pa nga yan eh. So, if that happens, this town will have the cheapest electricity in the entire Philippines. Magbo-boom town ba ito? O di ba? Darating dito lahat ng negosyo, dito magtatayo, dito magkakaroon ng trabaho. Ganun ang mangyayari. So, hindi lang cost mo ang bababa, presyo ng real estate dito tataas, right? Dadami ang trabaho dito, right? Lalaki ang tax revenue ng munisipyo, magiging first class municipality na siya, lalaki ang share niya ng IRA, so mag-i-snowball yan eh. Isipin mo, bawat 1,000 megawatts needs 1,000 employees. Yung 1,000 employees na yun, ilan ang i-hire nun na katulong sa bahay, driver, right? Labandera, sastre, tutor sa eskwelahan, etc. etc. So we're talking of a lot of multiplier effect. Mataas ang sweldo niyan ayon sa batas, yung mga empleyado ng nuclear. And then there's the construction. Isipin mo, if $1 billion, 60% civil works, right? That's $600 million during the construction na mapupunta sa local contractors, ang malaking bahagi. Hindi, ang daming trabaho rito. Gagawa ng kalsada, gagawa ng kung ano-ano struktura, mga gusali, dami. Pag natuloy yun, Sir, Labrador will be the first town na may cheapest, Na may pinakamurang energy. Pag natuloy na po yun. madaling mauna sa atin ang Morong. Kasi nandun na tayo na yung planta. O, di, ganun din hingiin nila. Bakit hindi naman kailangan dito lang eh? Pwede rin dun eh. O, di gawin nila. Pwede nila gawin. Kasi one-track mind yung politiko doon. Isara. Dahil kinontra nila yung matandang Marcos nung araw, hindi nila mabawi yung mga kasinungalingan nila tungkol sa plantang yan. Mahusay ang plantang yan. Maganda ang pagkagawa. Pumunta kayo, dadaling ko kayo lahat para makita nyo. Maganda ang pagkagawa ng plantang yon. Ay,